What's up sa inyo mga ante? Welcome back to my YouTube channel! At sa wakas, nakapag-intro vid ako na nasa bahay pa. So while waiting for our Grab papuntang Naiya, samahan nyo kami ngayon sa aming journey. Papunta naman tayo ng Cebu. North naman tayo. I-explore natin ang Bantayan, Malapascua, and meron tayong side trip sa may bandang Leyte. So malalaman nyo yon. So, if you guys wanted to know yung budget namin, sa kami kumain, sa paano yung commute, and a lot more, just keep on watching. Don't forget to like, subscribe, and share nyo na rin mga ante. So, yun lang! So, 3 PM yung aming boarding time based sa aming boarding pass. So, ano oras na ba? 1 o'clock. Ayan, meron pa kaming time para bumiyahe. Kasi less than 1 hour lang naman kami away sa airport. Sakto, walang traffic masyadong ngayon. Yan lang, see you at the airport. Sa loob na Naiya Terminal 3, nakalagpas na kami sa kahit anong security something, tapos kumakain lang kami nito sa merienda time na bago pumasok ng aeroplano. Wala pa yung gate, kaya nandito kami sa somewhere out there. Papunta na kami sa aming boarding gate. 15 minutes bago yung boarding dun siya lumitaw sa screen. Let's go! Cebu! Again. Again and again and again. Our favorite place in the Philippines. So, nakuha na namin yung check-in baggage namin. Ang gagawin lang namin para makapunta ng city, hindi kami magta-taxi kasi pupunta kami ng SM City Cebu. And sakto, dito sa Mactan Cebu Airport, merong bus diretsong SM City Cebu. Samahan niyo kami. Yun yung bus. Sakay na tayo. So, yan dyan kayo bibili ng ticket bago kayo makasakay dito sa bus. Yan, sakay na tayo. Ano yan? SM City Cebu. Let's go! Finally, nakarating na kami ang SM City Cebu. Mga around 6:20 kami nakarating. And dun bumaba sa may MCT North Bus Terminal. So, mamayang madaling araw, dun din kami pupunta para sumakay naman papuntang Maya Port going to Malapascua. So, ngayon nagdi-dinner lang kami. Tapos, after nito, dediretso na kami ng aming accommodation. Ayan, so ito lang yung in-order namin. Kain tayo! Ito yung itsura ng room. Alam niyo, sobrang mura nito. 600 something lang siya per night. Malakas yung wifi, tapos air condition na siya, malamig. Kung tutulugan lang naman, go na to. So, ayan lang bed. Ganyan siya. So, ayan. Andito kami sa Achievers Dormitory. If you wanted to book this accommodation too, ilalagay ko yung link sa description box. Pero, ayan siya. Nasa 600 plus per night lang siya. Tapos, ang gagawin lang namin, iiwan namin yung maleta namin dito. Pwede naman daw. Then, meron kami mga backpack. Yun lang yung dadalhin namin. Panorte. Tapos, since more on dive siya, nag-rent ako ng GoPro. GoPro Hero 8 lang to. Alam nyo ba, sobrang mura lang nito. Parang, since naka more than 3 days kami, parang nasa 300 pesos per day. Anyway, ay ilalagay ko na lang yung link dito, yung Facebook page kung kanino ako nag-rent ng GoPro. Sobrang bait nila. Hello po, ma'am at sir. Ayan, so kung gusto niyo rin mag-rent ng mga action cameras during your trip, lalo na yung mga
padagat-dagat. So, yun. Recommend ko sila sa inyo. So, yun lang. Gagawin lang namin is mag-aayos lang kami ng mga gamit. Ililipat lang namin yung mga dadalhin namin pa north of Cebu. Magwa-backpack lang kami. Tapos yung maleta namin, nakiusap na lang kami. Naiwan na lang dito. Safe naman. Ting! Yung itsura nung nung nag-i-stayan namin. Ayun siya. Hindi siya ganun talagang sobrang gandang hotel level. Pero, pwede na kung matutulog ka lang naman. Ayan siya. Dorm talaga siya, I think. Kasi nakalagay this way to Achievers Dormitory. Tapos ganito siya. Yung bilang ko lang. Okay, sige. Kasama. Yan, ganyan siya. So, ito na nga mga ante ko. Na-late kami ng gising ni Josawa. Instead na 2 AM kami aalis, naging 5 AM. Siguro dala na rin talaga ng pagod at puyat. Pero sakto, pagdating namin ng SM North Bus Terminal, merong van na merong 2 vacant seat sa harap. So, doon na agad kami sumakay papuntang Maya Port. Pero mga ante, wag nyo kaming gagayahin kasi hindi talaga dapat tularan ang magiging late. So, ito, bumabiyahe na kami. Yung biyahe nga pala is between 3 to 4 hours papuntang Maya Port. Ang bayad nga pala sa van ay 300 pesos per head. Meron din naman mga bus which is mas mura siya ng konti sa van pero mas matagal ng konti yung biyahe. Almost 5 hours. Ayan, nakarating na kami ng Maya Port. Kakain lang kami ng breakfast bago kami sumakay na bangka. Grabe. Ang layo ng biyahe. 4 hours. 4 hours ang. So, ito yung kakainin namin. Kain tayo. Ano ba meron sa mga pork chop nila dito? Ang sarap. Sarap. Ito, masarap. Sarap lutong ulo. So, ngayon nakabayad na kami sa aming ticket at nandito na kami sa Maya Port. So, ang kanilang ticket is 200 pesos per head. So, ayun. Kanina nga pala sa van, sobrang antok lang talaga kami. Alam nyo ba, dapat aalis kami ng 2 o'clock. Kaso, barehas kaming sobrang pagod ng mister ko. Kaya hindi na kami nagising sa alarm. Alam nyo, 5 o'clock kami nagising. Ayun, anyway, wala na tayong magagawa. So, kumain lang kami ng breakfast. Yung breakfast dito, ang kinain lang namin 2 pork chop, 2 itlog, tapos munggo, 3 kanin, 220 yung binayaran namin. O, diba? Pwedeng-pwede na siya. Yung van, nagbayad kami ng 300 per head. Kasi available siya pagdating namin doon sa North Terminal. Ayun, meron agad. So, sakto paalis na. So, nakaalis agad kami. Mga 5:30 AM kami nakaalis. Nakarating kami dito sa Maya Port na mga magna-9. So, mga 3 oras. Tama ba? 5:30, 7:30, 8. Mga 3 oras yung biyahe namin. Mas mabilis pala pag van. Tapos, ayun. Bago pumasok na Maya Port, parang siningil lang kami ng parang toll gate fee para makapasok yata yung van dito ng 20 pesos. Yun lang. So, mga 30 to 40 minutes daw yung biyahe pa Malapascua Island. Sana makaabot pa kami sa island hopping namin kasi medyo hindi maganda yung panahon. Medyo makulimlim. So, maabot yung JNT sa Malapascua. Around 9:45, nag-start na kayong biyahe namin papuntang Malapascua Island. Yung biyahe will take around 30 to 45 minutes. Of course, depende rin yan sa panahon. Super thankful kasi ang ganda ng panahon nung nag-visit kami ng Malapascua Island. And by the way, March 2, nakarating kami ng Malapascua Island. Pero medyo may mga kulimlim pa rin. Ang aming nakuhang tour. Wow! Ang ganda! Ang ganda!
you. Ayan, dito. Oh, dito kami nagstay sa Pareha Tourist Inn. Ang ganda nung ano. Per kubo siya. So, ito yung aming accommodation. Ayan. So, ayan siya. Tapos, pagpasok mo, ayan. O, may aircon, kama, tapos may mirror dito. May sariling CR. O, diba? Ayan. Galing. At meron silang wifi. Malakas ang wifi. Malakas ang ano dito, ang Globe. Actually, malakas ang Globe and Smart. Nakakapag-data ko. So, inaantay ko lang lumamig yung room bago kami pumasok. Nandito muna kami sa may veranda ng room. Hola, soy Dora. So, alauna na ng hapon at pag-start na kami sa aming Pascua Island Tour. Nakapang swimming attire na. Let's go! Dito lang kami. Okay distance naman pala. Oh, may ano, ang ganda! Look! So, yung kami lang pala yung sakay ng boat. Akala ko marami kami. Kami! Imo? O, diba? Again, ilalagay ko kung kasan namin na book itong aming tour kay Kuya Mark. Si Kuya Mark, ayun si Kuya Mark, hindi na siya sumama eh. Ano dun siya? Saan siya? Ayun. So, yan. Lalangoy-langoy lang kami. Sakto, sobrang init. Lalangoy ka? Oo naman. Lalangoy ba tayo? Di ba alam mo sa unang Masaya. kasi naman ako. Ayan, so let's go. Ang ganda. Tignan mo. So pretty. Hidden beach to. So, hindi pa kami nagla-lunch. Kasi ang nangyari, pagdating namin, di ba mga 10:30 kami dumating ng accommodation sa Pascua. Di nakahiga kami kasi pagod kami. Kulang pa kami sa tulog. Tulog kami. Kasi hindi ako nakapag-alarm kasi pagkahiga ako, wala na. Parang automatic na lang na. Bagsak na. Tapos ayun, pagkagising ko, 12:30 na. Tapos nagbihis na lang kami, nag-prepare. Tapos after mga ilang minutes, kumakatok na si Kuya Mark. So, and hindi kami nakapag-lunch. So, ngayon naghahanap kami ng tindahan dito na pwedeng mapag-lunchan. Ano nga pala to? Ano ta? North Beach. North Beach. Ang ganda ng beach. Hindi pa matirik yung araw nito, pero tignan mo. Oh, kita mo naman yan. Grabe. Hanggang doon. Medyo madumi nga lang siya. Pero, ganun talaga siguro. So pretty. Look, it's so pretty. Mahal, halika sa picture. Ay, sa video. O, diba? So pretty. Tayo. Grabe. Ito yung lunch namin. Dito na kami nag-lunch. So, ang budget namin sa lunch dapat ay 200 pesos lang. So, 60 pesos yung yung cup noodles. Sumorder lang kami ng soft drinks. Para feeling busog. Kain ka na ng spicy. Spicy my friend. Kanina yung spicy batchoy. Sakto lang, hindi naman ganun ka-spicy.
Susit sama ng amo maligo. Wala, dali. Ayaw. Ano ba yan? Tawalat. So, yan. Tapos na kami dito sa... Ano ba tawag dito, sir? North Beach. O, yan. Tapos na kami dito sa North Beach. Ayan yung North Beach. Ang ganda. Kumain lang kami. Tapos papunta daw kami sa may Japanese shipwreck. Sa may shipwreck. So, langoy-langoy na naman to. Okay lang. At least meron na tayong energy. Let's go. Naririnig ako, pero try nating i-dive. Kaso sumasakta yung tenga ko eh. Shoreline ng Malaspascua. Shops dito. Ayan, may restaurants. Tapos na kami sa aming island hopping dito sa Malaspascua. 4 lang yung pinuntahan namin na mga, hindi siya island eh. Ano matawag doon? Activities. Ayan. Oh, ayan. Ang ganda rito, merong tambayan, no? Sa harap, sa beachfront. Tapos, hindi siya crowded. Hindi siya crowded. Ito na yata yung isa sa mga pinakamagagandang beach na nahanap ko na hindi crowded. Ayan o, tingnan mo. Linggo ngayon. It's a weekend, guys. And walang katao-tao halos. May mga foreigners, pero walang katao-tao na mahal. Grabe. Sarap mag-relax. Sarap mag-relax. Okay, so since nakatambay pa kami rito after ng aming island tour dito sa Malaspascua. Bali, 4 yung pinuntahan namin. Ano yung una natin pinuntahan? Yung Coral Garden, yun. In fairness, maganda siya. Tapos, dun sa North Beach, dun kami medyo nagtagal kasi nagpahinga lang kami. Tapos, ang ganda ng beach. Tapos, after nun, sa may Japanese shipwreck, hindi sila nag-aaway, nag-uusap-usap lang sila. After sa may Japanese shipwreck, sa may dakit-dakit kami. Maganda sana sa dakit-dakit, kaso hindi kami masyado nakalangoy kasi medyo malakas yung hangin, so malakas yung current. Kaya ayun, kaya sakto lang, saktong langoy lang. Ito pagod na pagod, hingal na hingal. Hingal na hingal siya. Ako saks lang. Ayun, so ayan, konting kwento lang. Etong etong tour namin dito sa Norte. Matagal na nakaplano to. Last year pa talaga. Ito talaga dapat yung tour namin. Pero so happen, nag-tour din kami dito last month naman kasama yung in-law ko, yung mom niya tsaka sister niya. Tapos, ngayon, bumalik ulit kami. So, talagang na kami, parang lokal na. Dito talaga kayong punteriya namin puntahan. So, binook ko yung flight through Cebu Pacific. It was a promo flight. Sobrang mura, 3,500 lang kaming dalawa na yun. Tapos, nag-book kami ng tour. Kasi ako talaga, sa totoo lang, okay lang naman mag-DIY, pero para na rin hindi mahirapan. Tapos kung hindi naman ganun nalalayo yung presyo sa DIY, nag-tour na lang ako. So, dito, ang hindi lang included, tama. Ang hindi lang included sa tour is yung transfer. So, from city to Danbantayan sa Maya Port, hindi siya included. Hindi included lahat ng mga pamasahe. Ang included lang sa aming package is yung accommodation, tapos yung lahat ng activity. So, per head pumapatak siya nasa 7,000. For 4 days na yon, for 4 different activities. So, itong day 1 namin is yung Malaspascua. At nagulat kami kasi first time namin na solo yung bangka namin. And sa pagkakaalam ko, mahal ang mag-rent ng bangka. So, Malaspascua Island lang siya. Yun yung mga pinuntahan namin kanina. Nakita nyo naman, diba? Tapos,
Si Kuya Mark, yung nagsundo sa amin sa may port doon sa Maya, siya yung, sa kanya kami nag-book. Ayan. Tapos tomorrow, yung ano namin, pupunta kami sa, hindi na siya part ng Cebu, Leyte na siya, so Kalangaman. Kasama na rin siya doon. Tapos babalik lang kami ulit dito. So parang ano lang yun, island hopping din siya. Pero magstay kami na matagal sa Kalangaman. Doon kasama na yung lunch. By the way, hindi nga pala kasama yung meals dito. Lunch lang dito sa Kalangaman. Tapos day 3 namin is pupunta na kami ng Bantayan para naman sa afternoon, meron kaming land tour sa Bantayan. Tapos doon na rin kami mag-overnight kinabukasan para naman sa sa island hopping. Para naman sa island hopping. Tapos nag-extend lang kami ng 1 day for free day kasi doon na rin kami mag-church ni Mahal sa may Bantayan Island bago bumalik ng Cebu. Another free day para naman kasi every time nandito kami sa Cebu, lago kami nagmamadali. So ngayon, nag-book na kami ng mas mahaba. Siya nag-leave yan ng 5 araw. Same din sa akin. Para mas mahaba. Ano ba yan? Para mas mahaba yung bakasyon namin. Tsaka masulit talaga namin siya. Kasi feeling namin, ito na yung last na bonggang trip namin na domestic. Di pa naman kami nakakapag-international pero crossing our fingers soon. Kaya naman, i-follow nyo kami guys kung gusto nyo sumama pa sa aming mga tour kasi sa totoo lang hindi pa. So, ayun lang. Sa day 1 namin, mula pa kahapon, ang mga kinainan lang namin is sa may food court sa SM. Tapos, bumili lang kami ng tubig sa convenience store noon para baon dito. By the way, guys, hindi kami masyadong fan na yung sa mga karinderya na tubig. Kasi may history na ako ng amoebiasis. So, laging bumibili rin kami ng distilled or purified na drinking water. So yun, bumili kami ng 2 liters. Tapos naman after nun, nagpunta na kami ng accommodation. Yung accommodation sa Cebu City guys, 650 lang nun. Sobrang sulit. Tapos naman after nun, sobrang epic. Dapat alis kami ng 2:00. Pero feeling ko okay na rin naman kasi naging okay naman yung pag-alis namin ng 5:00 kasi natapos naman namin yung Malapas ko na island tour namin. Mabilis lang siya guys, mga 2 to 3 hours lang tapos na kayo sa island tour. So, half day lang namin siya ginawa. Tapos ngayon, free time namin, napapatuyo lang kami dito sa ganda mo. Look at that. Solo namin yung beach. Grabe, walang tao dito. Nakakatuwa. Hindi sa walang tao, ang hindi crowded. Hindi crowded, considering na pa-summer na. Medyo maampun kanina, pero ayos lang naman. Ang ganda siya. Ang ganda niya. So, yun lang. Kita-kits tayo later sa dinner. Mambay oh. O diba, ang ganda. May tambayan dito, grabe. Ito yung pinag-stayan namin. Nandito na kami after tumambay. Pareha Tourist Inn. Yan. Ganda, diba? Ito yung name. Pareha Tourist Inn. Katapat siya ng Manduras. Let's go. Hindi ko lang magkaroon ng gumamela sa baha. Oh, maganda yan. Ayan, so ngayon, palabas kami, nakapag-freshen up na kami, hanap kami ng mga kainan. Let's go. So, ayan. Kainan dito. Ayan. May mga seafood pa. Mga seafood paluto. Oh, may hotpot pa. May noodle pa. Barbecue. Mga pang-ulam na pang-gabi. Hello po. Yeah, daghan soon, no? Red snapper, like laki. Ano to, te? Leper lobster, ma'am. Lobster? Yes, ma'am. Ilan lang, ma'am. Ani, ma'am, tuna. 200 na siya, ma'am. Comes with rice. Hapon na naabot, ma'am. 100 din siya, ma'am. Garlic Butter. Merienda pa lang kami. Maya. Maya pag dinner na. Panihapon, ma'am. Balik mo panihapon, ma'am. Sabi ng asawa ko, nagmamadali daw maluto yung lechong manok. Andito pa yung iba.
One Smith nut. Pork chop. Chorizo. Hungarian sausage ba ito? Hungarian Manok ba ito? Manok to. Breast. Barbecue, liempo, breast part, Thailand leg, Ay, magkano sa ganito nyo? 150. May rice na yun na tayo, wala pa. Yeah. So dito kami kumain sa Avril's. Dito lang siya, ayan. Meron parang food hub dito na maraming mga paluto. So yun, ang in-order namin, tanige, chorizo, tapos chicken chicken breast as usual. Tsaka, meron silang shrimp kebab. Kano yan? 100. Bibenta ng mga ano dito. Souvenir. Ito lang, maliit. Cute. Isa lang to, guys. Malapas pa ay. Salamat. Yung aming in-order batsoy, chorizo, shrimp kebab, tanige, chicken. Let's try. Hindi siya yung typical na basa. Naglalakad-lakad lang kami para maghanap ng coffee shop and we saw this. Actually, kanina pa namin siya nakikita. So, dito, set up. Escape. Drinks namin. Hello mga ante ko at kuya ko. So, nakabalik na kami ng aming accommodation and we're going to sleep na po kasi tomorrow maaga pa kami para naman mag-prepare for another exciting tour sa Leyte. Pupunta kami sa isang island sa Leyte and makikita nyo na yon sa susunod na clip. Let's go! Hi mga ante, good morning. Ayan, so it's currently 7:30 in the morning. At ano kami, magbe-breakfast kami. Hanap lang kami na makapag-breakfastan. Tapos, mag-ibisa kami para sa aming tour sa Kalangaman na sana matuloy kasi medyo maambon. Dito sa Bebot's Breakfast. Dito ba yung entrance? Ito ba? Parang hindi ito eh. Sa harap ata yung entrance. Hello. Hi, doggo. Bebot's Breakfast. Tignan natin. Wow, ang mahal. So, nag-decide na kami na hindi na lang kumain dito kasi parang puro yung rice meal niya, ano lang, corned beef. Wala nang iba. Paborito niya yun. Eh, paborito ko yung kaso B, 250. 200 pesos. Parang mas mura pa yung McDo. Meron ka ng ano, hot choco o kape. Ang anong namin lagi kapag pumupunta na ibang lugar. Kano kayo lupa dito? Alam mo lagi kapag pupunta kami sa ibang lugar, tapos sobrang gandang. Actually, lahat naman ng napupuntahan namin magaganda. Lagi naman nagtatanong kung magkano kaya lupa dito. Natutunan natin yun dun sa isang kasama natin sa trip sa sa Maniwaya. Ay, sa Maniwaya. Naghahanap daw kasi sila ng parang pagsesetelan pag retire nila. So, ganun na lang din minsan. Kano pa dito? Magtanong-tanong tayo mamaya. Tayo mag-aalmusal. Ito yung menu, ayan o. Ang laki ng menu. Kaya nga eh, parang gusto ko nitong pancake. So, ang dami. May shake, may ayan o. Kaya kita na namin ito kagabi pa eh. Ayan. Cost nyo na lang. Meron sila mga combo.
Ano po siya ng tapa, that's 150 pesos. Ito naman sa akin, corned beef 95 pesos. Order pa kami ng omelette na 150 pesos, pero wala pa. Tapos merong 3-in-1 na kape, ako Milo. Let's eat. Nakaga ko mo-order lang kayo. Ready na kami papunta ng Kalanggaman. Kasama ulit namin si Kuya Mark. ang aming taga-sundo. So, ano na ngayon? Ayan, 8:47. Punta kami sa Pampang. So, ano kami? Team white. Khaki and white. Let's go. So, nandito na kami sa boat. Waiting na lang for other passengers. Ito ang ating OOTD for today. All white with a mix of beiges and browns and khakis. So, mga nasa 2 hours yung biyahe pa Kalanggaman. And doon kami magstay. Yung lunch is free na dito sa ating tour. So, ngayon. Don't forget to wear sunblock, guys, because the sun is sunning. The sun is sunning. The sun is sunning. No, I joke. Oh, joke. I joke. Alis na kami. Puno na kami. And mas marami ang ibang lahi sa amin. Mas marami sila. Akalain mo yon. Mapapalaban na naman tayo ng English, mapapalaban na naman tayo. Let's go. Ang isla ng Kalanggaman ay isang sandbar na located between the Sea of Leyte at Cebu sa Visayas Archipelago ng Pilipinas. Located ito 10 kilometro west from the municipality of Palumpon, Leyte. Sabi nila nakuha yung pangalan ng island na to sa word na langgam na ang ibig sabihin ay ibon o bird. At ang sabi nila kapag lumilitaw yung sandbar nito, nagpo-form ito na parang ibon. Noon pinaniniwalaan na tirahan ito ng mga migratory birds. Kaya pinangalanan itong Kalanggaman Island. Island, Philippines. Ang ganda. Sobrang ganda. So ayan siya. Meron siya. Ito ang Kalanggaman Island. Ang ganda. Ang konti lang namin. Ito yung mga kubo. Meron niyang rental. Para sa 600 plus. Tapos ito naman yung chair and table namin. Parang 40 pesos yung table. Tapos 30 pesos per chair. Tapos meron kaming nakasama sa tour. Actually, halos lahat na nasa tour namin, 90% puro foreigner. May na-meet kaming galing from Japan. Nagchikahan muna kami talaga bago ang lahat. So, ayun, pupunta na kami sa sandbar para mag-picture taking. Look at that. I mean, look at that. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Grabe. Ayan yung sandbar. It stretches from here to there. Ayan. Bawal nga lang mag-swimming kasi malakas yung current niyan. May riptide daw. Ayan o. So, ayan. So, mag-picture-picture lang kami bago ang lahat. See you around. Welcome to Kalanggaman Island, Leyte! Punta kami ngayon sa pero hindi yung sa hindi yung sa may doon kasi masyadong malakas yung current. So dito lang. Ganda ng tubig, guys. Parang ganda here.
Pancit sa ano? Pancit sa... One chicken and rice. Pancit sa lugon. I'm almost done eating. Say hi to my vlog, ate! Ilang beses na daw siya nakakapunta ng Kalanggaman. Taga dito si ate, taga Leyte. So ayun, pabalik na kami, nag-swim-swim lang kami ng konti. Tapos may nakausap kami si Chico. Hi, Chico! Can I take a photo of you before? Oh yeah, sure. Sure. Let's take a photo. Chico! One more. 1, 2, 3. Strike another pose. Okay, are you good with that? Okay, last one. 1, 2, 3. There. Kalanggaman Island. There, that's late already. Bye! We stayed in Kalanggaman Island from 10:30 AM hanggang 2:30 lang kasi yun yung advice ng Coast Guard. Hindi din kami masyadong nakalibot kasi nauna yung chika, but nevertheless, sobrang ganda ng Kalanggaman Island. Must visit talaga. This tour is already included in our package, but I think nasa 1,000 to 1,500 pesos siya per head. So, natapos na ang aming Kalanggaman tour. At nakabalik na ulit kami sa Malapascua. Medyo rough yung seas nung pabalik kami. Pero sobrang ganda ng island. Be! Ang ganda! Sobrang ganda. Kaya lang hindi lang ganun kahaba yung sandbar. Pero meron pa rin. Pero sobrang delikado ng sandbar. Kaya, gusto nyo pumunta doon, ingat. By the way, kung gusto nyo malaman kung sino at saan kami nag-avail nung travel namin, lalagay ko dito si Kuya Mark. Ayan. So ngayon, kakain lang kami na merienda. Gusto kong tikman yung yung Angelina's na Italian. As a girly na mahilig sa pasta at pizza. Let's go. Hi mga ero. Iba yun. Look. It's a restaurant by the beach. Ay, yun lang. Ay, amihan pala. Ito pala. The name is Angelina. Nice here, beachfront na Italian restaurant, pasta Kinemerut. Okay, so yan, nandito na kami sa may Angelina. Kami pa lang yung tao dito. Pero feeling ko mamayang gabi ito mapupuno kasi maganda yung ambiance. At tuwan-tuwa kami kasi yung mga confidence sila ay condiments pala. Oo, ewan ko sa iba pero tingnan mo may crush garlic. Tapos parang legit ata to, hindi tata to. Hindi tinipid. Hindi tinipid, pero tinamad. Tapos may mga pa-oil basin sila. Wala, nakakatuwa lang. Kami tatapat ni sa Toto Pepino kasi kasi alam ko brick oven to. Tara, puntahan natin para malaman natin. Loob ng restaurant nila. Wala pang tao. Ayan, ganyan siya. Very Italian. Tapos doon niluluto. Dito ang mga so big. Look. It's so big. Anong ginagawa natin? Anong pizza? Good luck. Sige, let's eat. Okay, so we're done with our late merienda and early merienda cena. Kanina ko ba narinig yun? Basta narinig ko. Cena is dinner. Dinner. Merienda cena. It's a late merienda and early dinner already. Okay, honest thoughts about Angelina's. For the price, I think it's okay. Yung kinain namin na pizza, siya, 8 cuts siya, pero yung ang laki parang pa-SNR. 18-inch pa SNR level yung isang slice. Grabe. Hindi namin in-expect. Tapos 960 pesos siya. Dalawang flavor na siya. And given the ingredients, sulit sa price. So I think it was fairly priced. But the lasa, it could be much better pa. It could be pa? It could be better. Could be better. We're not experts, ha? Hindi kami expert pero kasi recently nagbuhol kami and nakakain kami doon sa Toto Pepino. Hindi ko pa pala na-upload yung video ko na yun, but it will be uploaded soon. Ayun talaga, mind-blowing yung sarap.
Promise, as in simot talaga kahit yung crust. Yung crust na yung dulo na usually yun yung tinitira sa mga pizzas. Ubus yun. But I have to give sa pizza dito, yung crust kasi masarap siya. So now we're just walking here by the beach. And there's a K9. Casually strolling there. So ito yung surroundings, no. Ito yung malapit sa mga bar. So kakain kami ng balot na sobrang init. Dito lang siya. Because why not, diba? Wow! The sunset is golden hour, be. Ganda. Tambay tayo. Palapas. Wala pa kami ligo-ligo nito, Bi, ha? Hindi namin mahawakan. Pwede ba dito, te? Okay lang. Hindi namin mahawakan, eh. Kaya binigyan kita ng Okay. Thank you. Oh. Tinatry ba ito ng mga foreigners, eh? Oo. Kamusta naman? Kain din sila, iba hindi. Iba parang humingiwi. Takot na sa anong sisiw. Takot sa sisiw, sarap-sarap eh. Ay, pala yung suka. Ang sarap. Te, pares lang to? Kasi ito yung maanghang na sili. Sarap. Dito mo na sa tatuan. Tutuan? Ang init. Para kumigit ng kape. Oh! Kasi natuloy yun. Ang anghang sa kwa. Sarap. Sabi ngayon lang ako nakakain ng ganito kainit na subalot, eh. Ang hirap isubo. Pagkatapos kumain ng balot, let's go for the sunset. Sunset. The sun is sunning. Ah, ganda. Inom ka ba? So guys, ayun yung Maya Port. Dito sa Malapascua Port. Ngayon yung Malapascua Port. Diyan ka magsakay. Diyan ka magsakay pabalik. If you wanted to go back sa mainland sa Daan Bantayan. So bukas din dyan kami. Sun-kissed skin. Eh. Sun-kissed skin. Nagsashine yung ko, pisngi ko look. Ako ay chinitong perenito. Chinitong perenito. So alam nyo guys, isa sa mga natutunan namin ngayong araw na to, particularly for this Kalangaman na island na trip. Alam nyo ba na sa boat namin, 10 lang kami. Tapos kami lang yung Pinoy na nandoon. Well, yung dalawa kasi Pinay, pero hindi masyadong nagsasalita sila. Kasi makakasama sila ng mga foreigner. So, na-meet namin si Chico. I-insert ko yung clip namin dito. Na-meet namin siya, tapos nakakwentuhan namin siya. And, na-realize talaga namin na sobrang ganda ng Pilipinas. Kasi, For them to go here, spend months and years traveling here. 'Di ba? Tapos yung iba parang sinasabi na mas mahal pa mag-travel dito sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa. Well, probably. Yeah. True in some cases, pero hindi mo naman kailangan gumastos araw-araw ng mahal. It's really up to you if you wanted to travel on a budget. Kagaya namin, hindi naman kami laging kumakain sa mga social restaurant na mga nasa beachfront. Okay na sa amin yung mga isang kanin, isang ulam, kanin, yun, okay na yan. Mas makakain. And you get to experience naman yung mga bagay na you wanted to experience by joining groups. Ayan, yung mga joiner na packages kasi mas makakamura ka dun. Tapos, ayan, kung gusto mo mag-splurge, pwede ka magtanong-tanong dito, maghanap-hanap. Ako kasi, in my case, naghahanap muna talaga ako sa TikTok kaya sa Facebook ng mga sikat na kainan dito. Then pumipili ako ng isa na pinaka gusto ko. Tapos yun yung kakainan namin. So we're now back at our accommodation. And since maaga kami tomorrow, dapat before 7 nasa may Malapascua Port na kami. Mag-i-empake na kami ngayon at matutulog ng maaga. Kung gugutumin man kami, may natira pa dun sa pizza na kinain namin. So yun ay iti-dinner namin para tipid, diba? Kasi 1,000 din yun. Tapos, afternoon, tomorrow, pupunta na kami sa may Hagnaya Port.
which is the port going to Bantayan Island. Kasi may way naman para pumunta from Malapascua Island going to Bantayan Island directly. Parang mag-rent ka ng private boat. I'm not sure kung magkano, pero parang hindi ko alam. Pero mahal siya. Nasa 2.5 pataas siya. Sure ako doon. Ayun. So, since tayo, on a budget tayo. And, okay lang naman sa amin. Kasi medyo malakas pa naman ang mga tuhod-tuhod. Joke ko lang. Kung meron kayong sariling sasakyan or gusto nyo mag-book na lang ng ng ride from here, siguro naman meron. Pero, ayun. Yun yung gagawin namin. Kaya naman, ayun lang naman ang aming ganap for today. See you guys tomorrow sa aming paglalakbay papunta sa Hagnaya Port going to Bantayan Island. Excited na rin ako. At ayun na nga, for the chill na lang ang person. Kaya naman, this ends our Malapascua tour. At sana samahan nyo pa rin kami pagpunta ang Bantayan Island. See you mga ante at kuya ko!